Gusto yung mga kayak trips natin dyan, bro. Ayos naman par. Nung huling trip namin nung Saturday, ako si James tsaka yung kaibigan namin si Chedi. Hanggang ngayon si James pa rin kasama Oo ko nga eh. naman. Pag nagbabike ako, meron kasi doon yung sa Nakikita sa ko Medisyon. sa mga sinishare mo na pictures. Tuwing umaga, nagsa-sun gazing ako doon. Tapos sound trip din, meditation, tapos binaural beats. Pagka Yan talaga masarap eterno eh, no? Oh. O kaya, pwede rin mga Alice in Chains. Oh, Pwede pag rin nagano mga naman ako, ganyan. pag nagra-ride ako, yan, mga Pantera, Yan. Alice in Chains, mga favorite. Kaninang umaga, Kaninang ano umaga, binalikan ko yung minaster kong, at in-engineered kong track from Starlight Replica kasi doon sila nag-record. Way back to? Kailan to par? 2014. Tagal na rin. So, ayun. Welcome back to Earbender Podcast. I'm your host, Charles Daza. And I'm your co-host, Daryl. For today. Wala si Kenneth. Yeah, so ang guest natin sa mga alagad ng sining ng Etivac. Sabi nga ni Paring Charles, sinound trip niya yung Starlight Replica kaninang umaga. At isa sa palakulista nila, Axe Murderer. Dax Murder. Si Paring Ronald Bio, guitarist of Starlight freaking Replica. Nice. Thank you. Ayun, simulan natin sa kamusta ka naman? Ayos naman, ganap ng tatay, family business, ganyan, ayun. To be honest, hindi ako masyadong familiar. Nakarinig ako isa-dalawang kanta, syempre sa studio, tumatambay. Tsaka sa YouTube na nakikita ko, sinishare ng tropa yun sa Airbender Live. Sabi ni Paring siya, 2014 pa kayo nag-record sa kanila. And then, still today, you're still going at it. Tumitirap, gumagawa pa rin kayo, nag-create pa rin kayo ng music. After, kailan ba nag-form ang Starlight? 2013. Ay, actually, 2014. Tama pala, 2014 pala. So, officially. So parang yung genesis niya talaga kasama yung Airbender dun sa storya niyo, no? Yes. Kasi ito yung mga kids dati na Kids pala. mga kids. Para magkakasi. Kumbaga kami na nag-impluwensya dito sa mga to eh. Dati nakikita lang namin, nagigitara lang sila pag may mga inuman sessions, ayan. So nagbabanda-banda ka na rin dati, di ba? Ang pinakauna kong parang pasok sa Cavite music scene 2008 eh. 2008. Pero kailan ka nag-start mag-gitara? Late na ako nag-start kasi 'di ba yung iba natututo mga 7 years old ganyan. Ako na ako noon 14 na ako noon. Ano ka pare yung ba music school or self isang boring summer na nag-decide akong pakailaman yung gitara ng kapatid ko. Tsaka song hits. Yeah. May chord guide din. Dati song hits pa eh. No? Song hits pa, mga jingle, magazines. Yun, doon isang summer na isang week ata yun na wala akong ginawa kundi ko tingin lang siya. So gulat na lang ako, kaya ko na mag-5 chords. Na tapos pag may bar na next song. Yung Mahirap yung mga influences dun sa kumbaga syempre may para sa akin kasi mas mabilis kang matututong maggitara kapag paborito mo yung kanta yung inaaral mo. Tsaka kasi wala pa internet nun. Wala pa. Ibang panahon, ibang mundo pa yun. Meron pero prepaid, yung mahirap connect. ISP Bonanza. Yung idadial ba, di ba? Tapos pag may nag-angat ng landline, dial ka na naman. Ano ba ang nagtugtog ko na? Eraserheads, yun yung mga naririnig ko kasi sa mga kapatid ko eh. Pero talaga ako, parang nawindang talaga ako sa guitar. U2 na. U2 na. Kasi tapos may parang meron pa akong na sa'yo na influence ng Oasis, di ba? Kasi yun yung mga sound trip ng mga kapatid ko eh. So, yun lang, di familiar sa akin. So, inaaral ko siya. Ilang kayo magkakapatid? 3 kami. Tapos ang gap namin malayo. Sila magkakasunod eh. Ako late. 10 years ang gap namin. So, ikaw yung bunso. That makes sense. Kaya pala parang may nafe-feel akong hinihila ka back in time ng ibang tunes. Yung pinapakinggan ko kanina kasi nga sabi guest. Sabi ko, pakinggan ko yung isang may Tagalog akong pinakinggan. Sabi ko, ayos tong vibes nito. Parang 90s vibe yung binibigay ng band. Ayun, yun yung mga yun nga, nung narinig ko yung U2, tapos nakarinig ako ng Delay.
Doon na parang Ayun, oo. may connections, kumokonek sa kaluluwa eh. Parang May ganun. pagka-binaural eh, no? Oo. Oo, mismo. Tsaka ma-ambient mag-guitar si ano eh. Oo, totoo. Si Edge. Si Edge. Sheeran. Si Ed Sheeran. Si Ed Sheeran. Ayun. So, Ayan. sige, kwento mo sa amin paano nagtagpo-tagpo lahat nung banda. Bali kasi ako, nag-start ako sa scene 2008. Naging membro ako ng marami ring banda. Oo. Tapos, syempre, Naglangis ka pa. Langis. Oo. Carno Page. sumession ako sa Carno. What kind of fish? Di bumanat ka rin ng mga heavy shit. Parang galing ka rin doon. Ayun nga, so nung 2008, puro yuto lang pinapakinggan ko. Then, may tinatambayan kaming studio sa kanto lang kasi ng bahay namin. Sa Overdrive, naalala mo yun, sa highway. Kay JP. Kay JP. Oo. Tapos, ayun, doon ko na nakikita na may mga nagja-jam mga malalaking tao. Sabi nung isang tropa doon, si Aldrin, sabi niya, ayan, sina Cha. So doon ako, sino si Cha? Ganun. Ito yung banda niyan, Sin, gano'n. Tapos Stagnant, narinig ko na hanggang uma-attend na ako ng gigs nila. Ayun, fanboy na. Doon na ako na open sa hindi pop. Kasi, syempre, mga kapatid ko, yung ano lang yung nasa radyo. Biglang gumulo tuloy ang mundo mo. No? Oo. Narinig ko yung yung psychometric equation. Suntukan agad yun. Ayun, doon ako na-open sa mga mabibigat na. And then yun nga, naging member lang ng iba-ibang banda. Yung Starlight Replica, college yun. Mga naging kabanda ko sa school na mga event lang sa school. Ganun. Parang nag-start yata siya. Ay, si Eman, parang iba pa yung senyo Iba ba yun? pa, oo, senyo pa sila noon. Tapos, nung pagka-graduate, doon namin na-form yung official na Starlight Replica. 2014 yun. Si Eman, anong influence? Parang may naririnig ako sa kanyang hint ng Smiths. Ganun din eh. Parang 90s din eh. May pagka-Smiths yung ano niya eh. Though yung panahon, mas bata kasi sa akin yun. Yung panahon niya kasi emo yung uso eh. Pero mas pa rin siya, na-connect pa rin siya sa Oasis. Yan, yung mga 90s na ano. Yun na yung parang yung mga timeless eh. Yung mga Pero yung emo scene parang bumabalik ngayon. Ewan ko kung parang meme lang siya, pero sa social media parang bumabalik yung eksena ng emo. Kasi nga, ang social media ngayon, kaya na nilang i-manipulate eh. Pati emotions mo. Pati memories. Pati memories. Kaya talagang ma-post lang, biglang sikat, tapos bigla rin Pero mawawala. effective kasi pag naririnig ko yung mga old tunes, parang tagal ko hindi narinig yun ah. Tapos maririnig mo sa social media. Ayos din. Mas malala mo kung kailan mo sila unang narinig. Yung mga ganun. Tsaka yung mga ganap sa buhay mo no time na yun. So yun, 2014, Starlight Replica na yun. Officially. First gig, nakakatawa yun kasi wala pa kaming pangalan nun eh. Hindi pa... Kasi nagja-jam lang kami ulit. Kasi... Hindi pa Starlight Hindi Replica. pa. So, Paano kayo pinakilala? fresh out of college, fino-form namin siya ulit. Tapos, binigyan kami agad ni Victor Gison ng gig sa B-side, kasabay ang Franco. So, parang, kailangan na natin ng pangalan. So, sa mga nagtatanong ano yung origin ng pangalan, ito talaga siya. Sige. Bandnamegenerator.com. Okay. So, sobrang random lang. Yun yung unang mga chat GPT. Oo, yun. Sabi ni Vic kasi, may poster, kailangan namin ng pangalan nyo. So, si Eman, si Toti, nalala si Toti. Ano siya, Toti, app? Website. Website. Pero si Toti ba? Si Toti, ang una naming drummer. Yan. Ayun, band name. Tapos nilagyan na lang namin ng meaning na habang tumatanda na ito meaning ng Starlight Replica. Ganun naman talaga usually. Pero band name generator talaga yan. Kami yung sa scene, nung una talagang yan lang, scene, kasi angas. Pero habang tumatagal, nagkakaroon na ng meaning. Tsaka, hindi mo na alam kung ano na una, yung tattoo ni Hill ng Sin o yung pangalan ng banda eh. Mismo. Summer in Neptune, nilagyan ko na lang ng ano ba ibig sabihin ng Sin? Somewhere in Neptune na lang.
Ngayon ko lang nalaman yun. Nabanggit mo bro, over the time, nagkaroon na rin ng meaning yung pangalan ng band. Ano yung parang... Yung meaning na binibigay namin ngayon, parang Starlight is a parang symbol of hope. Tapos replica, Nice. we try to replicate hope through the songs. Parang ganun. Kasi parang medyo may pagka... Ewan ko, siguro influence, parang may pagka... May pagka Star Wars. parang Star Wars Galaxy kagad. far, far away. Hindi yung music nyo kasi nakaka-uplift eh. Lalo na yung bro, pag mo yung mga lyrics, parang almost parang worship, siya eh. Yung pinanood ko kanina sa YouTube, lumalabas yung lyrics doon sa video. So, hindi ko alam kung anong exact song yun, pero babalik ako mamaya. Totoo nga, may parang, almost parang, di naman gospel, Hillsong, yung... Well, ano ba yung mga influence nyo pala? Dun sa particular na, kumbaga yung pinaka-platform nyo sa Starlight Replica. well, ako talaga, syempre, U2. Si Eman yun nga, mga Oasis, Switchfoot, ganyan. Siguro, isang nag-connect sa amin to that theme of songwriting is yung faith. Kasi Christian kami. Pero, isa sa mga pinakaayaw namin, mabrand as Christian band. Kasi hindi lang naman para sa Christians yung ginagawa naming tugtog. And ayoko din ng mga parang tao na masegregate. Hindi naman ganun dapat eh. So, Tama. yun nga, we try to release a message of hope in general na kahit sino, kahit hindi ka Kristiyano, pang tao talaga. Kahit sinong tao, maiintindihan at ma-i-inspire. Kasi ganun din yung naging dating sa amin ni Emma nung vocalista namin, nung main songwriter. No? Ganun yung epekto sa amin ng music na pinakinggan namin. Nabago talaga yung point of view mo. So, ganun din yung gusto naming mangyari sa mga makikinig. Kasi dun sa first album, parang halos lahat ba parang ganun na parang almost inspiring. like parang inspiring Christian. Hindi naman. Hindi naman. Meron din mga Christianism. Ever since ganyan or nag-evolve? Nag-evolve na kumbaga over time. halo-halo talaga eh. May mga kantang walang sense talaga. Merong mga ibang kantang hindi masyadong mabait yung message, pero Parang malatubero, parang gano'n. try namin yung minsan. Tapos clean tone, no? Si dito, kamusta pala yung dati mong banda sila? Tama, Sina Ben? Sila Ben. Ala, Tauji. Si Ben kasi nag-nurse na. Full on nurse na talaga siya eh. Parang si Darren. Ayun. Oo. Ayun, si Jigs. Ayun, tumutugtog pa rin si Jigs. Si Kito. Tama. Nakasalubong ko nung si Kito nagmomotor. Uy, ganun. Nagkikita pa rin naman kami, pero... Parang nakita ko, parang long hair. Mga babae. Yung mga binabanggit namin yung mga... so, meron kang multi... well, isa yun sa mga multi-effects, tapos kasi, may... syempre, ilan yung unang analog gig mo, kasabay mo agad ang Franco, tapos hindi ka pa sure sa pangalan nyo. So, ayun, pero is memorable talaga, gig sa akin talaga syempre, 19 East eh. Investment mo yan eh. Ano mo yan eh. Kasama namin asset nun mo si yan Derek Boris pa sa banda. Tapos, ang ganda kasi ng tunog doon. Teka. Si Boris nang ikabanda nyo? Yes, there was a time na... Parang ako nagbubukas ng CDM represent. Ayun. Ang ganda ng tunog, ganda ng lights, tapos marunong talaga yung pumipihit. Hindi siya nag-EML lang. Ganun kasi. Ganun. Tapos pag hiningan mo ng tunog, sir, baka pwede nga na. Parang na-istorbo. Maganda yun. Yun yung isa sa So, sino mga lineup nun? kasabay namin nun, sinabik ulit. Franco tsaka Chico Sai. Franco tsaka Chico. Pero ayos din, no? Kasi Franco parang ganun din eh. Positivity rin yun. So parang maganda yung lineup, no? Oo. Sa ano naman, brother, creative process, paano kayo magsulat ng kanta? Like, gitara ba muna? Or melody muna? Lyrics muna? How do you go about it? Usually, itong pinaka-common na nangyayari, si Eman,
meron na agad siyang song. Kasi nakaano na. Dadating sa practice, may ano na. Oo. May PM. Tapos hindi lang isa, minsan 5. Mabilis talaga siya gumawa. Siyempre, hindi pa yun parang well-arranged. Hindi pa. Talagang mapa lang. Pero, maganda na agad eh. Kumbaga, konting palit na lang, ganyan. And then, dati, sa studio namin gagawin. Ngayon kasi, ang dami ng technology na pwede mo nang magawa sa bahay. Ayun. Pero most of the time, si Eman talaga buo na. Ako rin, minsan pag nagbabato ako sa kanya ng kanta, buo na rin. Tapos babaguhin na lang niya to his taste. And okay lang naman yun. Hindi naman, ang isang common sa aming lahat sa banda, we try to serve the song. Hindi importante kung ano yung gusto namin gawin. Kung hindi kailangan yun sa song, wag natin gawin. Ayan, ganun. Para, tsaka madali lang yung tugtog namin. Hindi naman parang sin eh. Sa sin kasi mahirap. Sa amin, 4 chords. Tapos, minsan nga, 2 chords. Tapos So, siguro dun bumabalik yung influence sa mga E-heads. Yung parang, ganun kasi, di ba? Easy to play na. Easy lang. Tsaka very, very organic pagka ganun. Galing sa songwriter, di ba? Yes. Tapos, ito, ganito yung idea ko. Ganun. Kasi nung nagsulat ako doon sa project ko, sa Charles Dasan. naririnig ko na pati palo ng drums. Kaya nung nirecord ko yun, halos ako na nag-produce eh. Pati gitara. Kung ano yung nasa isip ko, yun na. Tapos yung drums, syempre, si Larry Gabbert. Kasi hindi naman ako ganun ka-drummer. Nasimplihan siya. Pinarinig ko sa kanya eh. Nasimplihan siya. Tapos, pwede ba akong tapos sinayaan ko na lang siya. So, sa inyo, parang team kayo. Oo. Ganun talaga. Tapos, syempre, pagdating sa actual recording session na, may konting mag-iiba pa. Syempre, andun yung kaba. Lalo na nung first time kami nag-record sa Airbender. Syempre, si Sir Cha. Kabado talaga kami lahat. Tapos si Emma nanginginig pa yung boses. Dami na intimidate sa akin yung ibang banda na lalo na pagka wala sa tempo. Kasi talaga makikita mo sa mukha ko talaga lalo na pag sintonado yung boses, napapaano talaga ako eh. Napapagano talaga ako eh. Kaya minsan ako minsan talagang inaano ko sa sarili ko na hindi mag-react ng ganun. Pero ang maganda mo naman ginagawa, hindi mo hinahayaang ganun. Kumbaga, nagbabat in siya nagtuturo siya na try mong gawin to, imbis na yan kasi hindi mo yan kaya. Kumbaga, nasa artist na lang din kung paano nila i-receive yung comments ni Cha. Sa amin, helpful naman. Talagang, kasi familiar ka din sa genre nung ginagawa namin. Ano mo din yun eh. So, ayun, effective. May pa nga may mga times pa nga nung minimix ko yung mga kanta nila. Nalalagyan ko ng second voice. Hindi ko na na-apply eh. Ako, siguro parang Pero alam ko napag-usapan na, lagyan ko kaya ng to. Tapos sabi ni Bio na, pwede rin. Lagyan mo. Di ba? So, yun, importante di ba kasi ako, nagigitara din ako. Pero hindi ako talaga, hindi talaga ako mitikuloso sa mga gear. Alam mo, may kwento ako dyan. Isa nung mga bago pa lang ako nakakatambay sa Airbender. Siyempre, kilig-kilig pa kami. Andyan ang Starscream, si Cha talaga, siguro ngayon mo lang maririnig to. Isa ka sa mga malalaki kong influence sa gitara talaga. Talaga? Oo. Naalala ko isa sa unang gig na na-attendan ko, tumugtog ang Starscream. Tapos, merong isang malaking long hair na naka-Zakk Wylde na Les Paul. Ang ganda nun, gagi. Grabe talaga. Sabi ko, galing tumunog nito ha. Tapos, malinaw. Alam mo yung rinig mo lahat ng notang binato niya. Tapos doon ako doon kita unang nakilala kaysa vocalist ng Sin. Ng Sin. Doon talaga. Marami kasing persona si Cha may stagnant side pa. So, yung gear kasi nun, parang lang, minsan ano ba gamit mo na? overdrive. Parang distortion nga lang. Distortion lang. nga. Yung overdrive mo na straight gamit. kasi kasi Siyempre, Zakk Wylde, gusto mo parang raw na talaga. Oo, raw yung, kumbaga yung very authentic, organic yung yung sound. Ikaw, kamusta pala yung mga gears na ginagamit mo? Ngayon,
Fender na Powercaster. Ang weird, Mag-start no? tayo sa, kumbaga yung pinakauna. Pinakauna. Oh. Yung pinakauna ay Telecaster na SX. Ano lang yan parang China brand na 6,000 pesos. Binili ko sa una kong sweldo sa call center. Ayun, tapos hanggang sa kakasama mo kay Tonton, nare-realize ko kung ano yung, ito pala yung kailangan kong set of pickups, ito pala yung kailangan kong ano. Kasi yung Telecaster, di ba, single coil siya. Usually pang, that time, since napasok nga ako sa eksena sa Cavite, kailangan mabigat. Kailangan high gain to. Hindi pala pwede yun. Pwede, pero hindi siya yung pinaka-swak. So, nag-switch ako to Les Paul. Kasi idol ko nga si Chan, naka-Les Paul siya. Wala lang akong Flying V. Flying V to Tapos ayun, hanggang sa pabait na nga ng pabait Tapos sunod ng Les Paul semi-hollow. Ay, semi-hollow. Nakita ko yun Kasi ayun nga, Starlight na nun So parang nagmamature yung design-wise. Oo. Tsaka yung sound requirement. Kasi nga, Starlight parang Oasis. Ganyan. So, syempre sino ba? Si Liam. Si Noel. Si Noel, naka-semi-hollow. Ayun. Tapos ngayon, napunta ako doon sa Fender Powercast. Bagong series to ng Fender, man. Hindi siya, siya yung isa sa mga pinaka-latest. Mukha siyang Jazzmaster, pero mas maliit. Nakita na ni Jeff to. hindi pa. Pero, maganda nga ako makikita ni Jeff. Ang nagustuhan ko doon kasi, humbucker yung bridge, tapos single coil yung neck. So, meron ka nung dalawa. Gusto mo nang mabigat, gusto mo nang explain mo anong pagkakaiba nung humbucker. Ako kasi pag gitara, parang yung style lang yung titignan ko. Parang yung tsura. Pero meron pa ng mga ano yan. Ito, nagigitara din to nung high school siya. Gitarista ko to nung high school. Alam ko magkabanda nga kayo. Dati high school pa. Sa humbucker kasi mas katanggap-tanggap ang high gain sounds or mga distortion sounds. Tapos pag single coil, mas maganda yung mga clean, mga malilim, mga ganun. Ayun. So sa tugtog namin or sa songs namin, you need both Kasi hindi naman kami laging mabigat. Hindi rin kami laging tahimik or gauge ng strings mo 10 lang. 10. Dati 11 kasi malakas pa yung daliri. Tsaka inaano ko pag may magre-record sa studio, at least yung palitan nila yung strings tapos kailangan bago. Bago tapos may bagay 10. ba yun? May bagay ba? Yes. Mas klaro sa akin yung kasi wala pag siyang yinig nagluluma yung strings, nababawasan din yung ring niya So, mag-iiba rin yung tunog. How about mga mga amp? Sa mga amp kasi, syempre, medyo hassle, lalo na pag wala kang sasakyan, magdala ng amps every gig. Hindi ako, kahit kung ano nandun. Pero ngayon kasi, may mga technology na yung amp simulators on a pedal. So, parang, kunyari, isang parang Fender na nasa... Plus any speaker yun. Tsaka ngayon, nung nanood ako ng gig, kada palit ng switch ng banda, iba rin yung gamit. Yung may bit-bit na talaga silang amp. Ganun na talaga yun. Ganun na talaga ngayon. Accessible na rin. Ayun, hindi ako masyadong conscious sa, kasi paano ba, nasanay ako sa Cavite na kung ano yung amp sa venue, make it work. Totoo. Parang, di ba? Ganun tayo dati. So, ayun, kung ano lang yung, so ako, nag-stuck ako sa Vox type na amp kasi yun yung gamit ng U2. So, yun na lang yung dalakin, tweak na lang on the venue kung ano yung kailangan. Kasi kami ngayon sa scene, gumagawa na kami kung magandang klaseng gig, may pine-present kami Tech Rider. Ay, oo, tama. Okay. Para maayos. At least alam nila yung kailangan nyo. At least yung mabawasan man yung bit-bitin. Di ba? Malaking bagay yun no? Yung like kung sino yung pumipihit pag sa gig, kunwari ganun. May difference talaga para sa inyo. Oo. Meron, no? May Kasi, sound guy dapat or kasi sipin mo, yung banda, nag-practice yun. Ilang oras pinractice yung craft nila. Tapos pagdating sa venue, sabi mo nga kanina, nag-ML, bakit naka-experience ka naman ng ganyan? Pero, hindi ko na lang babang. Pero, yun nga, pag salang namin, syempre, hingi kami. Syempre, kasi gamit nila yun yung nasa venue.
Ibig sabihin, hindi niya pinapakinggan yung nangyayari sa stage. May narinig pa ako ano eh. Ganun narinig niya siguro. May narinig pa ako kapag malalaking gig, music festival. Yung ibang banda, naglalagay sila dun sa sound guy. Para ayusan. Para ayusan. Baka naman di niya inabutan. Kaya nag-effort. May mga ganun, next time, may next mga time. ganun pala, pero hindi naman kami umabot. Hindi, pero yun nga, kumbaga yung banda nag-effort to hone their craft and then para lang sa dating ng performance day to sound like that, parang nasayang naman yung Totoo. pinaghandaan nila. Ayun. So balik tayo dun sa sa amp mo. So siya, yung parang portable amp na lang siya. Di, pedal na lang talaga siya. Pedal na lang. Oo, tapos nasa line 6, basta line 6 na Podgo yung gamit ko. Basta andun na lahat. Nakikita ko agad, hindi ako masyadong marunong. May nakikita ko parang digital na ganyan. Tapos meron yung parang maraming pedal. Ano ba diferensya nun? Sa akin, pag digital kasi, kung ano yung tinimpla mo sa bahay nyo, dala mo na siya. Tama. Tapos pag analog naman, real-time adjustment. Sa akin, ganun. combination nyo sa akin meron akong digital, meron din akong analog. Para pagdating ko sa venue, kung ano man yung iba yung tunog ng bawat room eh. So kahit depende kung nagtimpla ka sa kwarto mo, ang ganda. Pagdating mo sa ibang-iba siya. So kailangan meron ka pa ring access to real-time adjustment. Kaya ako may analog. Pero yung mga delay settings, mga kung ilang ulit yung delay, naka-save na lang yun. So meron kang multi-effects, tapos Meron ilan akong- yung analog mo? Dalawa lang, Tube Screamer na Ibanez kasi yun yung gamit ng Ang lahat. gastos pala no? Maging guitarist. Oo, ganun talaga. Kasi, syempre, investment mo yan eh. Ano mo yan eh. Asset mo yan eh. Diba? Nabanggit ko pala yung Tech Rider na Peppercent. Ano yung, kung kumbaga kayo, may ganun ba kayo? Or kung wala, ano yung ilalagay mo doon? Dream setup ba? Wala kaming Tech Rider pa eh. Pero siguro kung tatanungin, syempre, Start ka muna sa yung setup mo. sige. Siguro, kung walang issue sa budget, kumbaga kahit ano pwede, gano'n. Kunwari, gitara niya, no? Pati ilaw, Brad. Parang sila Teng. Di ba? Ako siguro isang Vox, isang Fender, isang Marshall na amp, 3. Kasi, basta sakop nila lahat ng tunog. Tama. Pwede mo gawin. Tapos, gitara, ano ba? Hirap ng tanong na yun. Gitara yung parang kay Michael, yung ganon. Michael? Yung apat. Si Bacho. Sa David Lee Roth. Hindi ako strat lang na solid. Okay na. Ganon yung gitara mo pero eraser heads or yung mga simply yan lang. Iba-ibang neck para sa iba-ibang chords. Ganun. Ako strat lang na, Fender Strat na maganda. Solve na yun. Strat talaga eh. Ayun ang nasayangan ako, binenta ko yung Esquire ko na Strat. Ganda ng tunog nun ewan ko na nabenta ko siya. Pero kung ako, Ikaw. dream guitar ko, Strat na Fender. Talaga? Gagamitin mo sa scene yun? Ay, hindi sa Charles Daza and the Rockets. No? Siyempre, nagbo-blues tayo. So, yun. Itong all this talk about yung music, yung gears, creative process, parang trip ko tuloy sound tripin mamaya pa uwi yung Yun, Sa lineup ng ano yung mga unang hahanapin ko? Kunwari on YouTube, interested ako mapakinggan yung mga songs nyo. Ano yung mga sa tingin mong marirecommend mo sa akin na pakinggan? And pakinggan mo muna yung mga in-engineered kong syempre, no? Actually, yung first album, An Endless Serenade, yung title nun, yung first album. Yun yung title ng kanta, An Endless Serenade. Nirecord namin yun sa Airbender. Isa yun sa mga pinakagusto kong kanta na nabuo namin. Kasi sobrang bilis niya. Naranasan mo na ba yung kantang parang dumating tapos
in less than 30 minutes, natapos nyo agad. Aha. Ganon siya eh. Isa Aha. yun sa mga ganong kanta na, uy, bilis na to ah. Tapos yung isa kong... Yung ba yung nilagyan ko ng church bell? Evergreen yun. Isa pa rin yun. Oo. Evergreen. Okay. Pero may isa akong kanta na, nung nire-record namin siya, hindi namin siya favorite. As in, parang tinapos lang namin. Sige, tapusin na lang natin to para masama na sa album. Tapos, ngayon, siya yung pinaka-streamed song. Pawi yung title nun. Ewan ko, may magic talaga. Nagulat kami na, isipin mo, hindi namin talaga pinag-isipan masyado. Parang, okay na yan. Ganun. May mga ganun eh. Tapos, Ano yung PAWI word ba yun? Ang acronym? Pawi, word siya. Word siya. Ano bang English ng Pawi? Parang refresh. Ease. Parang to Ease. ease. Oo. Ayan. Ayun, nagulat kami. Ang hina ko Daming... pala sa Tagalog. Ayun. Yun yung... Bakit naman PAWI? Bakit yung... Ayun nga, kasi isa siya sa mga kantang less effort kami, pero ang daming nakarelate. Nagamit siya sa mga weddings. May mga nag-SDE. Yun, ginagamit siya doon. Tapos, nakaka-receive kami ng message na may naaalala silang loved one na nawala, na kumonect siya eh. Na, yun, natutunan na lang din namin na, okay itong kanta na to, may, na nagagawa niya yung purpose niya, parang gano'n. Pero nakakatawa lang kasi nung nire-record namin siya, in the process, we paid so little attention to it. Tsaka doon nagiging effective yung kanta mo pag may response na ganun. Ano. Yun yung yun talagang... Siguro sa songwriter, isa sa parang feeling accomplished ka. You know. Hindi na lang siya, it's bigger than yung the song making money. Diba? Mismo. Kung mas naka-apekto siya sa buhay ng isang tao, parang mas memorable. Tama. I would imagine siguro kung nakakasulat ka, kung nakaka-create ka ng something na nakaka-touch ng, ibang Isipin tao. mo, isasama nila yon sa wedding video nila. Siyempre, yung wedding video, Man, dala nila yun hanggang tumanda. Kumbaga, out of all the songs out there, kung napili sa inyo, may bagay nga yun, no? Salamat sa mga gumamit ng kanta namin. Okay lang. May mga nag-message pa kung pwede daw gamitin. Kasi may mga ibang artist na ayaw eh. Sige lang. Lalo na Gamitin ngayon, nyo lang ng na-strike. Di ba? Pag ginamit sa YouTube, may strike or what. So, sa inyo, walang problema. Okay lang yun. Sa banda ko sa scene, dami rin namin na-experience na mga tours. Lahat yon may masasaya, lahat may bad trip din. So, sa inyo, na-experience nyo na yung like mga out-of-town gigs, tours? Wala pang tour na kailangan mag-aeroplano. Hindi pa namin yun nagagawa. Isa yun sa mga pangarap namin. Pero, nakatugtog na rin sa Pampanga, sa Laguna, mga ganun. Ano yung pinaka-memorable out of yung mga napuntahan nyo so far? Yung may nataisa sa stage. Pero kasi kami na-attendan naging may nagbarilan eh. Oo. Sa Palitos. Sa Pampanga yun. Sa Pampanga. Grabe. Tapos, During set nyo yun? Or hindi naman? After. Kayo, anong may na-experience kayong or may nambato ng panty kaya no? Wala. Buti naman. Pero ang sobrang na-inspire sa Starlight Replica kasi hindi pa kami masyadong nagsispend ng oras sa gigs masyado. Siguro kasi inabutan na kami ng fatherhood lahat eh. Hindi naman lahat, pero most of us. So, may pamilya na. Medyo hindi na namin kayang gumig na parang ng mga bata na, tara, Monday yan. Tapos may trabaho kinabukas. Yun yung pinaka-challenge ngayon, mag-align yung schedule ng... Yun na eh. So, siguro ang pinaka-craziest gig na mas kukwento ko, hindi sa Starlight Replica, nung panahon ko before that sa Cavite scene. Sa Naik. Ay, grabe. Birthday. So, hindi ko na malala kung anong banda to, pero may pakain daw. So, kasi birthday nga naman. So, siguro may pakain naman to. Tapos, may pagas money daw. So, syempre, bilang batang musikero, babayaran kami. Tara. Pagdating namin yung birthday sa isang basketball court na hindi pa tapos. Kasi yung half court buo, yung half court, puro Under buhangin. construction. Talaga, ganun.
Tapos ang ilaw, isang alam niyo yung sa Maynilad, yung pag isang ganun lang. Emergency light. Oo. Tapos may drum set lang doon, may amp na maliit. Tapos may mic na pang videoke. Ay! Ganyan na ganyan din yung Familiar experience yun. namin. Tapos yung audience, mga pamilya, kung ano yung nasa barangay na yun, ayun sila. So, Okay. parang wala talaga yung mga gig goers. Walang ganun. Mga pamilya talaga. Tapos yung pakain, dito ako natawa eh. Ang pakain ay lemon square cupcake tsaka sesto. Okay. Yun lang yung binigay sa amin. Okay. Tapos yung gas money, kitang-kita talaga namin yung nag-invite sa amin, naghubad ng sombrero. Tapos nangalog dun sa mga tao. Tapos yun yung binigay sa amin. Kulang pa sa pamasahe naming lahat. So, Hindi pa to Starlight. hindi pa. Nakalimutan ko lang kung Anong banda mo yun? limutan ko na eh. Pero bata pa ako nun. As in, isa Pero yun syempre yung bata ka, medyo may ano ka na. Sa Naik babayaran to? na kami. Naik yun. Oo, grabe dun. Tapos wala pang biyahe nung pauwi namin. Nung biyahe pa uwi. So naghintay kami mula alas 3 hanggang alas 4:30 ata sa bus stop para magkaroon na ng baby bus. Doon ko Sobrang naranasan sa ano Nike yung ano eh. Actually, tapos na kami tumugtog, pero nagiinom pa kami, tapos pucha, alas 8 na eh. May ano pa rin, di pa rin tapos yung lineup. Pero pucha, may tumutugtog pa rin. Alas 8 na umaga? Ang nalulungkot akong hindi ko naabutan ay yung eksena nyo dati sa Montano Hall. Yan. Hindi ako. Masaya yun. Umabot ako pero pawala na ata yung hindi na ako nakapunta. Ang nagpapagig ng production ng Ascaro. Ayun ang kilalang grupo ng mga Glory rockers. days ng mga maganda yun, habang nagigig sila sa Montano or pati sila pag hindi pa nakaset, nag-airsoft kami. Kasi di ba yun, high school yun di ba? Parang Counter-Strike yung setup. So pag sumasalang sila, habang tumutugtog yung scene, bumabanat yung scene, nagbabarilan kami sa dilim puta. Yun, yung mga tao din doon, sina Tochi, yung mga nagkukwento ng mga panahon yung Tochi, sina Mark, Mapalad. Yun, stagnant. Yun, So, napunta tayo sa yung pinaka worst experience na gig. Punta tayo sa sa dream event nyo. Mystic Festivals. So, kami, ayan, pinakamalaki namin, nakapag-front kami sa isang foreign bands. Ayan, SummerSlam. Sa mga gigs ng Red Horse. Ano naman, kumbaga dati Sesto, ngayon ano naman? Crystal? Ano ang hinihintay ng mga big times? Okay lang ba nagsasabi tayo mga brand dito? Bagay sa inyo yung festival, yung mga nito lang yung kamakailan o meron mag-ano pa lang ba? Mangyayari pa lang yung circus, ano ba yun? Circus. Bagay, nandun kayo sa linyang yun eh. Ayun, sana. Yun. Sa Pinas, siguro... Sa Pinas. Sige, lawakan na natin. Pati sa... sa ano na. Sa Pilipinas muna. Saan setup? Sa Coliseum sa Rome, no? Doon mo ba Sa kami, dream namin sa Mecca eh. Sa taas ng pyramid, no? Sa Saudi. Saudi, sorry pala. Huwag mo magkaroon ng Saudi. Masayalan masyado. Doon kayo nagmamoshpit, no? Circle pit. Circle pit habang sa Mecca. May nagdadab nga ng Amorphosis. Tapos umiikot. Ayaw nyo doon sa mga Burning Man Festival. Sa gitna ng sa Las Vegas. Sa Wacken, no? Sa Machu Wacken. Picchu. Ayaw nyo sa Machu Picchu. Pero kayo siguro sa Coachella. Bagay sa Coachella. Pwede. 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 Yung feels, no? Pop, indie, mga Sino gusto mo makasabay par in case? Foo Fighters. Yan? Foo Fighters, nice. Foo Fighters, tsaka... Foo Fighters lang na eh. Foo Fighters talaga. Hindi ko kasi sila napanood dito nung pumunta sila. Matagal na. Dati kasabi na, Sonic Youth. Beastie Boys. Beastie Boys. Beastie Boys.
Ayun, Foo Fighters. Napanood ko na kasi U2 kaya medyo sold na ako doon eh. Sa local, sinong mga dream mo makasabay? Bukod sa, syempre, nakasama niya na kasi, Franco. mga sabihin, Di ba? Chico Sai. Ako personally sa totoo. Urban Dam nakasabay. Nakasabay na rin. Nice. Uy, ayos din. Urban. Ako sa totoo lang, siguro I can't speak for the other band members, pero ako gusto ko makasabay ang Stagnant eh. Nice. Reunion, no? Oo, Reunion nila. Ano talaga yun eh. Sige, mangyayari yan. Pag-usapan namin. Kasi yung Stagnant, nung na-introduce ako sa scene sa Cavite, di ba lahat metal? Nung kumanta sila, sabi ko, uy, naiintindihan ko. Iba. Pero mabigat. Refreshing. Pero may tas may puso. Pwede pala to. Sabi ko, hindi pala... Nabuo kasi yung Stagnant nasa borderline ng emo tsaka post Post-alternative. Post-alternative Para Oo. Kaya yun, para kaya medyo nasa yung nakikinig din sa amin, hindi emo, mga gano'n, 90s. Tsaka yung hand gestures ni Kenneth. yan. Yan. Kala mo may Yan i-invoke na no? Parang hindi mo alam kung ninja or Karate. mudra. Ayun, Stagnant. So, ano naman ang next for Starlight replica? Yun, bali this year, tuloy-tuloy lang kami writing songs. Goal namin ay makapag-release ng album sa July. This is gonna be the 3rd album under Yellow Room Music. Tapos, ayun, tuloy-tuloy lang kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mo kaya pa siyang gawin eh. Tama. So, might as well gawin mo nang gawin hanggat may chance. Sulat lang ng sulat. Ayun. Kami nga halos may dumating sa point yung sa scene nag-announce na kami na quits eh. Pero nung nagkaroon uli ng Hindi mo talaga hindi talaga mapigilan eh. Talagang sige, tuloy na lang natin kasi blessing na may bago kaming drummer na kasing galing ni McCoy. So, siguro ganun talaga pag artist no? Parang you wanna do something regardless of the outcome. Parang disconnected ka. You do something kasi gusto mo siya. Tama lang. Gusto mo siya gawin. Hindi rin kasi magandang goal ang kita or pagyaman when in sa industry ng art or ano. Okay siya maging goal kung gusto mo siya maging source of income, pero mas masarap siya gawin kasi yun yung for the sake of creating. Kami tulad sa amin, sabihin natin medyo dinadaing na namin yung kasi may value na yung pangalan eh. Kumbaga sinabi ko lang sa kanila, gawin kaya natin pakinggan natin kaya yung or i-ano kaya natin yung business side ng music sa ngayon, 'di ba? Kasi kahit hindi naman masyadong malaki yung hinihingi, basta meron lang. Kasi importante rin talaga eh. So, nagigets ko yun na kumbaga sa pagbabanda, talagang tama na huwag mo munang isipin talaga yung tsaka especially now na parang nako-consume na yung modern times ng AI na may robot na kaya gumawa ng kanta in like 5 seconds. Parang mas nagiging importante yung the organic, songs out of people who just wanna write songs. Diba? Kasi gusto nila mag-create. Iba pa rin pag yung tao talaga yung nagsulat. Though, syempre, mas mabilis pag AI, pero... Tama. Walang soul, no? Mismo, Pero malay nyo. Malay mo, magkaroon na ng consciousness na. Consciousness na. Skynet, the album. Parang naalala nyo yung, ewan ko kung napanood nyo yung movie ni Johnny Depp na Transcendence. Pumasok siya sa kuryente. Oo. Nagkaroon ng consciousness yung AI. Grabe yun. Parang si Ultron. No? Parang Ultron. Pero di ba yung Google AI, sabi nga nila, nagpahayag ng sadness, ng bahagya. Na parang na-shock nga sila dahil parang natuto. For a while, parang kinakabahan na siguro. So yun nga, 3rd album this year ginagawa na namin. And siguro by the time na palabas to, nakalabas na yung first single na kasama dun sa
third album na yun. Pati yung music video, lahat yun gagawin ng CDM pictures. Sana, kagaya ko, bago yung exposure ko sa inyo. Saan maganda mag-abang? YouTube, like sa Spotify? Facebook talaga. Mas ano kami. Oo. So, meron din naman sa YouTube, meron sa Instagram, ganyan. Pero siguro mas masarap lang. May OnlyFans ba kayo? Ano sa Facebook? Ano sa Facebook? Anong pangalan ng page? Starlight Replica. Starlight Replica mismo. Starlight Replica. Search nyo lang. Ayun nga. So doon nakapost pati mga gigs, upcoming gigs. yes, pag meron, doon namin pinopost. Sa ngayon, wala pa. Wala pa. Focus muna sa songwriting, recording. Ganyan. Ano ang, kumbaga, mako-contribute mo or maibabahagi mo sa mga nanonood sa atin or nakikinig ng podcast, yung ma-advise mo sa mga gustong magbanda at gustong maggitara na kasing galing mo? Nox. Anong take mo doon? Siguro, kumausap kayo ng mga taong experience doon sa bagay na yun. Kasi with all the technology and the information na available na ngayon sa internet, iba pa rin kung galing talaga sa tao yung nagkwento. Naalala ko dati, tinanong ko si Cha, bago pa lang kaming tumatambay sa kanila noon. Sabi ko, Sir Cha, yung pa yung tawag ko. Sir Cha, ano yung mga... Sir. Para kung Brito. Knight. Sir. Sire. Knight. Sabi ko, Sir Cha, ano yung mga ginagawa mo sa gitara? Paano ka gumaling ng ganyan? Ang sagot niya sa akin, mag-jogging ka sa umaga. Life advice na. Hindi, hindi, yun yung una niya sagot, pero sumagot naman siya ng maayos. Pero yun talaga, magtanong ka sa mga tao kasi doon mo makukuha yung application kaysa sa, siguro makukuha mo siya sa YouTube, pero iba pa rin pag yung kinuwento nila mismo. Tama. Kasi ako as a teacher. Ikaw nga pala teacher, music teacher. Trebles. Doon ako nagtuturo sa trebles sa music studio by Ginger. Yun nga, tulad na sinabi mo, yung mga students na, hindi kasi ako, sir, natututo sa YouTube Kasi alam mo, ang problema, sinasabi ko sa mga students ko, anytime pwede mong i-post tas tatamarin ka. Dito talaga tutok ka, hands-on. Kaya kung pwede pa kitang pagalitan. So, ganun. Iba talaga pagka, yung tulad niyan, may sensei talaga. May sensei Yes. or magtanong ka o may maibahagi sa iyo yung isang tao na pinagtatanungan. Siguro knowledge. yung pinaka-point wisdom. nung pagtatanong ay hindi sa asking for knowledge. For me, it's a posture of humility. Yeah. Na hindi Nice. mo talaga kayang alamin lahat on your own. Kailangan mo pa rin mag-reach out. Same thing sa pagbabanda na pag may mga nagbabanda. Noon kasi andun yung thinking na gig kami ng gigig, baka ma-discover. Wag na kayong maghintay ma-discover. As in, kilusan nyo na. Oo. Di ba? Ang dali na mag-release ngayon, ang dali ng... Tama, no? Hindi mo na kailangan ma-sign sa record label. Yun yung sinasabi ko dati no may studio pa ako Sabi ko, ito magandang move nyo talaga. Mag-recording kayo. Kasi pag gig, hindi naman kayo sa gig, hindi 100% mapapanood. Mapapanood. At saka yung tunog na gusto nyo mapalabas. Lalo na kung nag-ML yung... hindi maayos, hindi talaga magulo. Maganda talaga, may recording kayo, at least, kumbaga, isolated ba yung napapakinggan ng mga tao. Na pure na music nyo talaga yung mapapakinggan. Ayun, tsaka talagang kilos lang ng kilos. Huwag kayong madismaya. Kasi sa una, mabagal talaga siya. Pero kung mahal mo talaga yun, yung pag-create ng kanta or, whatever your art is. Tsaka kung live, kung tutugtog sila ng live, talagang okay din na tumugtog ng live. Pero syempre, yung kailangan, tingin ko, importante yung confidence Yes. Pati yung the way na ipipresent mo yung sarili mo sa tao. Kasi dati, hindi ko naman inaano yung dati. Dati talagang wild talaga Hindi mo alam yung yung... Basta tutugtog ka lang. Basta tutugtog lang. Minsan yung mga nakachinelas lang. Which is, okay. Okay pero lang kung yano ka. Kung sindong abay ka, papaspasado naman yun.
Bagay, style niya yun eh. Pero ngayon talaga yung nakikita ko sa mga banda, ang gagaling na talaga eh. Proud na proud ako talaga, ang galing nyo. Ayan. Tsaka syempre, sa Starlight Replica. Kung trip nyo mag-podcast pero wala kayo nung equipment, wala kayong space, wala kayong tahimik na lugar, may hassle-free way to do it dito sa CDM Pictures. Contact them on Facebook. Let them know what you want. They might make it happen. Panalo yung space. Sa lighting pa lang. Yes. Panalo na. Ganda dito sa studio ng CDM, no? Oh, man. Panalo. Very cozy. Ma-appreciate mo rin talaga eh. Nice. So, ayun. Salamat sa inyo lahat and samahan niyo uli kami sa mga susunod na episode. Maraming salamat kay Ronald sa Starlight Replica. Salamat din sa pag-invite mga Serda. Sound tripin mamaya, tol. Sa sound tripin. Minsan sa kayak. Ay, oo, pwede ba? Kasya ba ako doon? Oo naman! Pwede. Ayun. Hanggang sa muli, samahan niyo uli kami dito sa Earbender Live.